Sa mga gustong mag-travel through To Go Travel Vessels, here's a very short tour for your first travel via ship papuntang Maynila. I will also share to you some advice para hindi rin kayo magkaroon ng rookie mistakes kagaya ko. Pagdating nyo sa port, may sasalubong na sa inyo ng mga porters. Ito yung para sa may mga maraming bagahe ha. Pero kung wala naman, pwede nyo nang bitbitin kagad yung mga bagahe ninyo papuntang waiting area. Ipakita lang yung inyong ticket with valid ID at magbayad ng terminal fee na 11 pesos. And may free shuttle ride sila from waiting area hanggang sa baba ng barko kasi nga medyo malayo-layo pa yung mismong waiting area papuntang barko. And pag akyat nyo na naman ng barko ay ipakita nyo lang ulit yung inyong ticket for another verification. And huwag mag-alala kung nagpa-porter kayo ha kasi ihahatid naman yan ng porter diretso sa cabin ninyo. Ito nga pala ang tourist class ng MV2Go Masinag. May free linens and meals na rin sila kapag nag-book ka ng tourist and business class. And another lesson learned para sa akin kasi pwede palang bumili ng sarili mong pagkain at bibit-bitin mo siya sa barko. Kasi nga, nung sinubukan kong bumili dito sa loob ng barko ng pagkain ko, ang mahal Ang mahal ng mga pagkain sa loob ng barko. Much better na magbaon ka na lang ng sarili mong pagkain. Kasi yun yung na-observe ko sa ginagawa ng ibang mga pasahero. So, ang first stop namin bukas ay sa Jensan Port. So, ang travel time namin from Davao, malis kami ng Davao ng 8 p.m. and dumating kami ng Jensan ng 5 a.m. So, that's almost 9 hours na travel po. Kaya kung para sa may balak no na sumakay ng To Go via Davao, pwede naman ang i-book nyo na is yung sa Jensan kasi dadaan naman pala ng Jensan yung barko nila. So, nagsisimula na silang mag-serve ng breakfast from 6 a.m. to 8 a.m. And may mga massage chair din pala sila para doon sa mga napagod nga, nakahakot ng mga gamit. And meron din sila mga game stations para doon sa mga bata at mga board na mga kagaya ko. And charging area also kasi hindi po siya free kapag ikaw ay tourist class. Another lesson learned naman sa akin is mas mabuti pa pala na nag-upgrade na lang ako sa business class kasi nga magdadagdag ka lang ng 500 pesos para meron ka ng charging port sa iyong sariling room. Kesa naman sa gumastos pa ako ng 70 pesos every full charge ng phone ko kasi yun po yung ginagawa ko. At saka meron ding scarcity ng 5 peso coin sa loob ng barko ha. Kasi nga yung kanila palang machine, yung kanilang charging area is binubuksan lang nila yung mga kahon nun kapag dumating na sila ng Maynila. Kaya ito namang mga stores na nasa baba, nahihirapan din silang palitan ng 5 peso coin yung mga malalaking pera kasi nga hindi pwedeng buksan yung mismong nasa charging port boxes, no? So sa Jensan naman, umalis kami ng 10 a.m. papuntang Iloilo and take note, madadaanan po dyan yung Zamboanga and Basilan. And by the time na dumaan ng barko sa Zamboanga and Basilan, na naman po tayo magkakaroon ng signal. So maglalabasan na naman dyan yung mga passengers natin. So dumaan po yung barko sa Zamboanga by 9 p.m. So that is almost 10 hours na biyahe na naman. Almost or more than 10 hours na biyahe. Dumalis po yung barko namin ng 10:30 a.m. sa Jensan at nakarating siya sa Iloilo ng 10 a.m. the next day na. So that's more than 12 hours again na biyahe. And common pala yung CR ng business class and ng tourist class. But in fairness, ang linis ng CR nila dito. And meron din silang hot and cold shower. And dahil sa nasa laot nga kami at walang signal, i-enjoy muna natin yung pag-ikot-ikot sa barko. Feeling vlogger ko, no? Anyway, so this is our lunch. Pila lang konti. Mabilis lang din naman sila mag-serve. Hanap lang din tayo ng bakanteng table. And another meal also is for our dinner. Ito na naman yung ating dinner for our day 1. And the next day, this is our breakfast during the second day. And make sure na may dala pala kayong jacket palagi kasi ang lamig ng aircon nila dito sa loob ng barko. Para kaming nasa loob ng malaking ref. And another lesson also, kapag magbabarko ka at mahilig kang magkape, dala ka na lang ng sarili mong kape kasi ang mahal ng kape sa loob ng barko. Pero meron silang free hot water. Ang galing ng marketing talaga nila. Kaya, ang isang lesson ko pa dito is na dapat nagdala pala ako ng sarili kong kape kung gusto kong magkape or tsaa. Yun po. Take note nyo rin po yun. And after na naman ng aming breakfast, ikot-ikot ulit after mag-shower kasi nga nasa laot pa rin kami papuntang Iloilo. And we're here in Iloilo City. Magkarap lang pala ang Guimaras at Iloilo. Kaso nga lang, bawal bumaba ang mga passengers sa port. Next meal, lunch na naman. This is our lunch for day 2. After meal, muni-muni muna tayo and makipag-socialize sa kapwa natin passengers. Nakakatuwa kasi ang dami kong nakilala sa loob ng barko. Next is, papakita ko naman sa inyo yung kanilang pet room. May pet room din po sila dito para sa mga magta-travel na gustong isabay yung inyong mga alaga. Ayan po. And wag po kayo mag-alala kasi okay naman po yung sitwasyon ng mga pets ninyo dito sa ating pet room kasi naka-aircon naman po sila. And meron po tayong visiting hours para ma-check po kung kumusta po yung lagay ng ating mga pets. Next is dinner time. So sa dinner natin, kakain tayo ng maaga kasi nakakahilo po yung alon kapag gabi. And today is our arrival in Pier 4 Tondo, Maynila. Umalis po tayo ng Iloilo City ng 1:30 p.m. at nakarating po tayo ng Maynila ng 9 a.m. So that is more than 19 hours. Pagkadakpos ng barko, may aakyat po agad ng mga porter para doon sa mga gustong magpahakot po ng kanilang mga gamit. Pero kung wala ka naman pong dalang gamit, is pwede ka pong pumila na lang diretsyo, baba po
ng barko. And yun nga, hindi na ako nakapag-video ng aming breakfast kasi nag-charge na ako ng cellphone in preparation for booking a Grab driver pagbaba. And nandito na nga kami sa may parking area ng port para hintayin yung mga gamit na pinaporter namin. Yung bayad sa porter po is depende na sa usapan ninyo na porter. Dito na rin kami susunduin ng nabook namin na Grab driver. So key takeaways or lessons para po sa aking first time to go travel experience. Number 1 po dyan is bumili po kayo ng pagkain bago sumakay ng barko kasi medyo mahal nga po yung mga bilihin sa taas. Second, magdala po ng super laking capacity na power bank kung yung nabook nyo po na ticket is for tourist class. Kasi kailangan nyo pong magulog-gulog muna ng tig-5 dun sa kanilang charging port kung gusto nyo pong mag-charge kasi nga walang charging port po yung naka-assign sa inyo na room kung kayo po ay tourist class. Pero kung kayo naman po ay business class, so meron pong saksakan doon kung saan pwede kayong mag-charge ng 1 to sawa. Third lesson, magdala po kayo ng extra cash kasi mahal po magpa-Gcash, transaction sa taas at mahirap din po maghanap ng mga taong nagpapa-cash out talaga kasi nga wala po tayong ATM sa taas ng barko or sa loob ng barko. Yun din po ang akala ko kasi akala ko merong ATM machine pero wala pala. So, kailangan mo maghanap-hanap ng mga tao na ready magpa-cash out. And fourth lesson is bili ka ng 3-in-1 or magdala ka ng sarili mong kape or tea kasi libre po yung kanilang hot water pero wala po silang binibentang kape. For my overall experience, mababait po yung kanilang crew and marshals and on time po yung pag-serve ng kanilang pagkain. Kung meron ka namang kailangan, mabilis lang din po silang mag-response sa iyong pangailangan. And kung gusto mo pong bumiyahe na relax at para ka na rin nagbabakasyon, to go is worth your experience. So, try nyo na po!